Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay isa na namang kwento ng pakikipagsapalaran at kababalaghan ang aking ihahatid sa inyo. Ito ay kwento ng binatang si Goyong na ang tanging libangan ay ang pagtugtog ng gitara. Isang babae ang kanyang natipuhan, si Andrea. Kaya nga lamang ay maigpit ang pagtutol ng ama ng dalaga sa binatang si Goyong. Ayaw na ayaw nito sa binata, kundi ibang lalaki ang gusto nito para sa anak. Ngunit si Goyong ang gusto ng dalaga. Dahil nga ibang lalaki ang gusto ng ama ni Andrea para sa kanya, ay humingi siya ng tulong kay Goyong upang lumayo at makaiwas sa plano ng ama. Subalit hindi yun ang nangyari dahil nalaman yon ng ama ni Andrea na si Mang Tomas. Hanggang sa nalaman ni Goyong na ang lalaking ibig ni Mang Tomas para sa anak ay isang aswang pala na gabunan. Kaya kailangan gumawa ng paraan ni Goyong upang huwag mapahamak ang babaeng napupusuan. Subalit ano ang kanyang gagawin kung isang aswang na may kakaibang kakayahan ang kanyang karibal sa puso ng dalaga? Paano ito haharapin ni Goyong? Meron bang tutulong sa binata upang magtagumpay sa kanyang plano? O tuluyan nang mawawala si Andrea sa buhay ni Goyong? Ang sagot sa mga katanungang yan ang ating malalaman sa kabuuan ng kwentong aking ibabahagi sa inyo. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Mahalaga para sa binatang si Goyong ang pagsapit ng gabi dahil saya ang hatid nun sa kanya, lalo na kapag maliwanag ang sikat ng buwan. Pag-ibig ang kahulugan nun para sa binata. Kaya kahit medyo malamig ang gabi, ay naligo si Goyong. Pagkatapos maligo, ay pinili ang maayos niyang damit at pantalon. Naglagay pa ng gel sa kanyang itim na buhok at sinuklay yun ng maayos. Planchadong planchado. Nang mapatingin sa salaming nasa dingding, ay napangiti siya, sabay kindat sa salamin. Hanep ka talaga, Goyong. Ang super gwapo mo talaga. Super pogi. Ibang-iba ka talaga. Ang yummy mo. Biglang kumulog at kumidlat sa sinabing yon ng binata. Nagulat siya na napaurong pa sa pagkakatayo sa harap ng salamin. Saka napatingin sa may bintana at napasulyap sa labas. Kayo naman, nagbibiro lang naman yung tao eh. Siyempre wala namang ibang mag-aangat ng bangko ko kundi ako lang. Pagbigyan nyo na ako. Minsan lang naman nasabihin kong sobrang gwapo ko, magandang lalaki, simpatiko, artistahin, at kaibig-ibig. Bigla na namang kumidlat at kumulog ng malakas. Kaya lalong nagulat ang binata. Natabig din niya ang salamin na nakasabit sa dingding. Kaya nahulog yun at nabasag. Nako, yan na naman. Joke lang ho yun. Pagbigyan nyo na ako. Kayo naman masyado kayo mapagpatol. Sorry na. Oo na. Hindi na mauulit. Kayan tuloy, nabasag yung nag-iisang salamin namin. Nagmamadaling lumapit ng sandaling yon ang lola ni Goyong. Nakakunot ang noo na may pagtataka. Ano ba yung narinig kong nabasag, apo? Ay, nako po.
Yung nag-iisa nating salamin na nakasabit sa dingding, nabasag na. Paano bang nabasag yan, Goyong? Ano bang ginawa mo? Aba, ewan ko po dyan. Bigla na lang pong natanggal sa pagkakasabit tapos nahulog Ano yan? May sariling buhay? Ganun po talaga nangyari, Lola Palome. Ano magagawa ko? Baka naman may espiritong nagalit dahil nagsasalita ka mag-isa. Tapos puro kasinungalingan pa yung sinasabi mo. Po, Lola naman. Gumagawa naman po kayo ng kwento Apo, totoo yon. May espiritong nakatira sa mga salamin at nagagalit kapag kinakausap mo ito. Tapos hindi naman totoo ang sinasabi mo. Talaga po ba, Lola? Totoo yun? Ayaw mo pa rin bang maniwala? Hayan nga at nabasag na yung salamin. Kasi nga, napikon ng espiritong nakatira dyan. Ayaw kasi nila na nagsisinungaling ang taong kumakausap sa kanila. Sige na nga po. Kasalanan ko na kung kasalanan ko kung bakit nabasag ang salamin na yan. Di umaming ka rin. Kasi naman, Apo, huwag masyadong bilib sa sarili. Nakikita mo naman sa salamin ang totoo mong itsura. Lola, hindi naman ako pangit Saka sinabi ko lang yung nakita ko sa salamin, Oo, tama ka. Pero hindi ka rin naman saksakan ng gwapo. Medya-medya lang. Kung sa tubig, hindi mainit, hindi malamig, kundi maligamgam lamang. Si Lola talaga para namang hindi niyo ako apo niyan Goyong, Apo. Ang gusto ko lang ay maging totoo ka sa iyong sarili. Huwag masyadong inaangat ang iyong pagkatao. Teka nga pala, Lola. Saan ba ang punta niyo at bis na biso kayo? Parang ipinaligo niyo na po yata yung kulon Amoy babae ka sa kabaret yung nasa beer house. Abba ba? Di sa beer house. Si Lola talaga ang dami niyong alam. Natural, mas matanda ko sa'yo. Kaya marami akong nalalaman. Teka, ikaw, saan ka ba pupunta na ganitong oras? Abay gabi na. Manghahara na po ko, Lola. Nako, kaya naman pala. Umaalembong na ang apo ko. At sagwa naman pakinggan po ng umaalembong. Di sige, lumalandi. Kung sa tandang naghahanap ka ng dumalagang gigirian. Naku po, si Lola talaga kung ano-ano naman po ang sinasabi niyo Kinuha na ni Goyong ang gitara niyang nakasabit sa dingding. Matanong lang kita, Apo. May kanino ka ba manghaharana Kung saan pong merong magandang dalaga, Lola. Siyempre, doon po ako manghaharana. Sige po, Lola. Kailangan ko na pong umalis para hindi ako gabihin. Huwag kang magpapagabi ng hostohan Bago mag-alas 12 ay umuwi ka na. Teka nga, yung palang salamin na nabasag, hindi mo na dinampot. Jaskin bata ito talaga, oo. Hindi na sumagot pa si Goyong, kundi tuloy-tuloy na itong lumabas ng bahay. Kaya walang nagawa ang lola niya, kundi siya na lamang ang nagligpit at pumulot sa mga nabasag na salamin. Sa labas ng bahay ay binagtas na ni Goyong ang daan papunta sa dalagang kanyang haharanain. Isa lang naman ang babaeng kursunada niya at nais na laging makita. Yun ay walang iba, kundi si Andrea. Ang anak ni Mang Tomas na may kalayuan din ang bahay mula sa tirahan nila ng kanyang lola Paloma. Habang naglalakad, ay iniisip na ni Goyong ang mga kanta na kanyang aawitin kapag nasa harap na siya ng bahay ni na Andrea na kanyang iniibig. Pero habang patuloy sa paglalakad ang binata, ay may lalaki siyang nakasalubong na mabilis na tumatakbo. Dahil nagtataka si Goyong, kaya inusisa niya ang paparating na lalaki. Teka, Manong! Ano po nangyari sa inyo? Ba't po kayo tumatakbo? Saglit na huminto ang lalaking tinanong ni Goyong. May kwan! May alimaw!
May aswang ako nakasalubong! Hinahabol ako! Ano ka nyo, aswang? Aba, sigurado ka bang aswang yun, Manong? Oo, isang aswang gabunan. Kung mahal mo pa ang buhay mo, bumalik ka na lang at huwag ka nang tumuloy kung gusto pang mabuhay at abutin ang bukas. Sige na, diyan ka na! Kailangan ko na magtago! May aswang! Saglit na natulala si Goyong. Kumabog ang kanyang dibdib. Sinidlan siya ng takot dahil sa sinabi ng lalaking nakausap niya. Kaya naging atubili si Goyong kung ano ba ang dapat niyang gawin. Siyempre, ayaw niya pa ring mamatay. Gusto niya na abutin pa siya ng kinabukasan. Kaya nagmamadaling nagkubli ang binata. Hindi muna siya babalik sa kanilang bahay dahil sayang ang ginawa niyang paghahanda para haranain si Andrea. Ayaw niyang dahil sa gumagalang aswang ay masisira ang kanyang diskarte at hindi matuloy ang planong pangaharana sa kursunadang dalaga. Isang puno na may nakapaligid na mga matataas na dayami ang nakita niya. Nagmamadali siyang nagkubli roon dahil sinabi ng lalaki kanina na sinundan daw ito ng aswang. Tsak, dadaan yun sa lugar na kinaroroonan niya ngayon. Kaya habang nagkukubli si Goyong, ay naging alerto siya. Mula rito sa malaking punong to na pinagkukublian ko, tiyak, makikita ko ang aswang na yun. Maya-maya pa, ay narinig ng binata ang mga yabag. Kitang-kita ni Goyong mula sa lugar na pinagkukublian ang nakakakilabot na anyo ng aswang gabunan. Ayon nga sa lalaking napagtanungan niya, ay isang aswang gabunan yun. Noon lang nakakita ng ganung uri ng aswang si Goyong. Sa kanyang palagay, ay isa itong lalaking aswang dahil sa tikas ng katawan na puno ng makapal na balahibo. Ang anyo ay tila isang tikbalang, subalit may matutulis na ngipin at ang balahibo sa ulo na siyang parang buhok ay medyo namumuti ang kulay. Diyos ko, ganyan pala ang itsura ng aswang gabunan. Mukhang napakalakas nga niya dahil sa matimunong katawan niya. Mukhang hindi ko kakayanin makipagsabayan o lumaban ng mano-mano sa aswang na to. Dahil may naamoy na tila kakaiba ang aswang gabunan, kaya huminto ito sa paglalakad. Nagpalinga-linga pa ang halimaw sa paligid. Kaya lalong tumahimik lamang si Goyong. Halos hindi siya gumagalaw at pigil ang hininga sa takot na makalikha siya ng ingay. Kaya nga lang, habang walang galawang nakapwesto si Goyong sa likod ng malaking puno, nang maramdaman niyang may tila kakaiba sa kanyang mga paa. Diyos mio, Santissima Marimar! Huwag naman po! Huwag po! Subalit, ramdam na ramdam ni Goyong na may mga gumagalaw sa kanyang paa. May kung anong mga gumagapang sa paa niya, papataas sa kanyang binti, patungong hita. Ayaw niyang isipin, pero damang-dama niya na tila langgam ang mga yon. Hindi pa siya kinakagat, pero ramdam na ramdam niya ang paggapang ng mga ito. Humikiti-kiti yun sa kanyang hita at nararamdaman na rin niya ang pangangati sa binti. Panay ang dasal niya na sana umalis na ang aswang gabunan dahil nahihirapan na siya sa pagpipigil. Anak ng teteng naman, oh. Bakit ngayon pa? Naku po, Diyos ka. Please lang, aswang gabunan. Umalis ka na, umalis ka na, umalis ka na. Umalis ka na, please. Iwan mo na ako. Umalis ka na dyan. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Pigil na pigil ni Goyong ang kanyang sarili dahil sa kati at kiliting nararamdaman habang gumagapang ang mga langgam. Ramdam niyang nakapasok na ang mga ito sa loob ng kanyang suot na pantalon. Ang langgam ay malayang nagpapagapang-gapang hanggang maramdaman ng binata na may kakaibang sakit at kati
dahil sa kagat ng langgam. Kinagat nito ang hindi dapat kagatin. Kaya pigil na pigil talaga ni Goyong ang sarili para hindi siya mapasigaw. Kinakagat na lamang niya ang kanyang labi. Madiin ang pagkakakagat niya sa kanyang labi dahil madiin din ang pagkakakagat ng langgam sa kanyang itinatago sa loob ng kanyang pantalon. Hindi na maintindihan ni Goyong kung ano ba ang kanyang mararamdaman ng mga sandaling yon. Mahirap lumikha ng ingay dahil naroroon pa rin ang aswang gabunan. Palinga-linga pa rin ang halimaw sapagkat naaamoy nito ang kakaibang nilalang. Pigil na pigil ni Goyong ang sarili. Gusto niya nang sumigaw at magtatatalon. Subalit pilit niyang kinokontrol ang kanyang paggalaw. Hanggang ang aswang gabunan ay magpasyang umalis na sa wakas. Pawisan na si Goyong sa pagpipigil ng nararamdaman. Kaya nang ganap nang makalayo ang aswang at hindi niya na ito natatanaw, ay agad na nagtatatalon si Goyong upang kumawala sa lugar na kanyang pinagtataguan. Nakuta pala ng mga langgam. Pigil pa rin ang pagsigaw ni Goyong, pero panay ang pagpag niya sa suot na pantalon. Kaya nga lang, hindi sapat ang pagpag lamang dahil alam niya na hindi lang isa ang langgam na pumasok sa loob ng kanyang pantalon. Kaya sumalampak na sa lupa si Goyong at hinubad na ang suot na pantalon dahil matindi na ang sakit na kanyang nararamdaman. Pinagpiestahan na ng mga langgam ang kanyang kayamanan. Mga walang iya kayo! Sa dami ng kakagatin nyo, talagang yung kwan ko pa ang pinagtripan yung mga hayop kayong langgam kayo. Ang liit-liit yun, sakit yung kumagat. Kapit na kapit kayo ha? Ngayon lang ba kayo nakatikim ng itlog na maalat? Hirap si Goyong na alisin isa-isa ang langgam na kumagat sa kanyang kasalanan. Pero wala siyang magagawa, kundi manong-manong alisin yun at pagpagin. Sa wakas, natapos na ring alisin ni Goyong ang mga langgam na nagpagala-gala sa loob ng kanyang pantalon at nagtrip na papakin ang kanyang ari-arian. Nakaligtas nga siya sa pag-atake ng aswang. Kaya nga lamang, hindi siya nakaligtas sa pag-atake ng hinayupak na mga langgam sa pagkagat sa kanyang iniingatang pundilyo. Pero hindi pa rin naging hadlang. Una ay ang aswang, ikalawa ay ang mga langgam para hindi niya ituloy ang kanyang plano. Kahit kinakati siya, ay tumuloy pa rin siya sa bahay ni na Andrea na kanyang iniibig. Gagawin pa rin niya ang plano niyang haranahin ang dalaga. May kirot at may kati siyang nararamdaman, pero may makakapigil pa kaya sa damdaming nagmamahal. Kaya nang mapatapat sa may bintana ng bahay ni na Andrea, ay agad na kinalabit ni Goyong ang kanyang dalang gitara. Sinimulan niya na ang pag-awit ng lumang awitin. Ang kantang yun ay O Ilaw, na siyang pagbubukas ng kanyang gagawing paghaharana. Lumang awitin man yun, pero alam na alam yun ni Goyong. Ang lumang awitin ay sinundan niya ng mga makabagong awit ng pag-ibig. Maganda kung tutuusin ang boses ni Goyong, kaya ang babaeng makakarinig ng kanyang pag-awit ay tiyak nahihinto sa ginagawa para pakinggan ang malamig niyang boses. Samantala, sa loob ng bahay ay nagising si Andrea sa ginagawang pag-awit ni Goyong. May ngiting bumangon ang dalaga sa kanyang pagkakahiga dahil pamilyar sa kanya ang naririnig na tinig. Lumapit sa bintana at sumilip. Nang matiyak na si Goyong ang nanghaharana, ay binuksan na ng maluwang ang bintana. Malaki ang pagkakangiti
ni Andrea na nakatingin kay Goyong na tumutugtog ng gitara at sinasabayan ng pagkanta. Wari namang nakakita ng anghel si Goyong nang masulyapan na nakadungaw sa bintana ang magandang si Andrea. Kaya lalong pinag-igi at ginanahan ang binata sa pagkanta. Ipinagpatuloy ni Goyong ang pagkanta at agad na sinundan yon ng isa pang awitin. Wiling-wili rin ang dalagang si Andrea sa pakikinig. Kaya lamang, kadalasan ay hindi talaga mawawalan ng kontrabida sa isang magandang eksena. Dahil bumukas ang isa pang bintana ng bahay. Mula sa bintanang bumukas ay tumambad naman ang muka ni Mang Tomas. Nasalubong ang kilay at parang tigre ang mata na nagagalit. Hoy, ikaw! Anong kalokohan dyan, ha? At may pahara-hara na kapag nalalaman. Saglit na huminto sa kanyang pagkanta si Goyong. Nakita niyang umuusok ang ilong ni Mang Tomas sa galit. Subalit nagpakita pa rin ng paggalang at respeto si Goyong. Magandang gabi po, Mang Tomas. Magandang gabi? Bakit? Ano ba maganda sa gabi? Nakita ko yung pagbumuka mong nakakainit ng ulo. Sobra naman po kayo, Mang Tomas. Anong sobra sinasabi mo? Talaga namang nakakainit ng ulo yung itsura mo. Ang kapal mo rin naman, ano? Ang lakas ng loob mong haranahin ang anak ko. Bakit po ba, Mang Tomas? Ayokong hinaharana mo si Andrea. Itay naman, wala pong masama sa ginagawa ni Goyong. Huwag ka nakikialam sa usapan namin ng lalaking yan, ha? Pero tay, ako pong hinaharana, hindi naman po kayo. Kahit tabi, basta ayokong hinaharana ka ng ungas na yan. Saka, hindi siya nababagay sa'yo. Pero Mang Tomas, dapat nga po matuwa pa kayo dahil iginagalang ko po si Andrea. Hinaharana ko po siya. Hindi po kaya ng ibang kabataan na sa kalye po nang liligaw. Aba, at talagang nangangatwiran ka pa, ha? Mang Tomas naman, nagpapaliwanag lang po. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo, pisit ka. Sige na, umalis ka na rito. Umuwi ka lang, huwag mo nang istorboy ng anak ko. Dahil pati ako nai-istorbo mo. Isa pa, hindi ka magandang kumanta. Parang pinupunit na yero. Masakit sa tenga. Kayo rin po. Masakit sa tenga ang sermon nyo. Ginagalit mo ba ako, ha, Goyong? Baka gusto mong makita mo ang hinahanap mo. Itay naman, tama na po. Huwag na po kayo magalit kay Goyong. Saka uuwi na po siya. Di ba, Goyong? Ha? Oo, Andrea. Uwi na ako. Sige, sa ibang araw na lang ulit kita haharanahin. Oy! Anong ibang araw ang sinasabi mo? Wala nang ibang araw. At ito ang tandaan mo. Hindi mo na pwedeng haranahin ang anak ko. At lalong hindi mo pwedeng ligawan. Dahil ayoko sa'yo. Hindi ko inaasam na magkaroon ng manugang na kagaya mo. Naiintindihan mo ba yon? Sige na, tsupe. Umalis ka na rito. Naaalibadbaran ako sa'yo. Malungkot na umalis si Goyong. Hindi man lang naging sulit ang pagpapakahirap niya ng gabing yon. May nakasalubong na nga siyang aswang. Pinapakpa ng langgam ang kanyang binti, maging ang kanyang tinatagong yaman. Tapos, masusopla lang pala ng ama ni Andrea. Napabuntong hininga na lamang si Goyong at napakamot ng ulo. Pero hindi pa yun ang katapusan ng mundo para sa kanya. May iba pang pagkakataon at hindi siya susuko. Kahit ayaw pa sa kanya ni Mang Tomas, ipaglalaban niya ang kanyang nararamdaman para kay Andrea. Wala na si Goyong. Nakasimangot naman si Andrea na masama ang tingin sa kanyang ama. Oh, ano ba problema mo, ha? Itay naman, ba't naman kayo ganon? Binastos niyo si Goyong. Tao nagpunta dito sa bahay natin yung tao para mangarana. Tapos ganon lang ang ginawa niyo. Tama lang yun sa kanya. Para hindi na siya bumalik dito. Bakit po ba kayo galit kay Goyong? Mabait naman po siya. Aba, talagang ipagtatanggol mo pa. Hindi ko po siya pinagtatanggol.
kundi sinasabi ko lang po sa inyo kung anong nakikita ko sa kanya. Hindi po siya bastos, gaya ng ibang binata. Narinig mo ba ang sinabi ko kanina, ha, Andrea? Hindi ang lalaking yun ang nababagay para sa'yo. May ibang lalaki ang karapat-dapat sa'yo, anak. Ayan na naman kayo eh. Bakit? Tama naman ang sinasabi ko, ah. May nakahihigit pa sa Goyong na yon at sa kanya ka nababagay. Naiintindihan mo ba? Hindi na nakipagtalo pa, kundi tumahimik na lamang si Andrea. Dahil alam din niyang hindi patatalo ang kanyang ama, ipipilit pa rin ito ang gusto nito. Hala, sige na. Matulog ka na, Andrea. At bukas maligo ka sa batis. Baka sakaling magbago ang isip mo at maunawaan mo yung mga sinabi ko na hindi bagay sa'yo ang kagaya ni Goyong. Sige na, matulog ka na. Nang makauwi naman si Goyong sa kanilang bahay, ay nakita ng kanyang lola Paloma ang kalungkutan ng binata. Oh, apo, may nangyari bang hindi maganda? Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang itsura mo, ah. Paano? Si Mang Tomas po kasi, Lola Paloma, eh. Ang labo niya. Mas malabo pa sa baha. Teka, sandali. Huhulaan ko. Inapi ka at kung ano-anong hindi magandang sinabi sa'yo ng Tomas na yon. Tama ba? Ano pa nga ba? Ganun na nga po. Ang kapal talaga ng pagmumukha ng hayop na lalaking yon. Sipin niyo, Lola, hindi raw po ako nababagay para kay Andrea. Parang sinabi na rin niya na pangit ka. Pangit! Lola naman eh. Huwag mo naman ilakas at pagkadiinan. Masakit pakinggan eh. Bakit? Pangit ka ba? Apo, hindi ka pangit. Kinulang ka lang sa kagwapuhan. Medyo na-traffic lang. Si Lola talaga oh. Pati ba naman kayo? Apo, nagpibiro lang naman si Lola. Aba, sino man nagsabing pangit ka? Hindi ako papayag. Guwapo ka, Apo. Guwapong-guwapo. Saka, nagmana ka sa Lola Paloma mo. Kahit sabihin niyo pang gwapo ako, ayaw pa rin po sa akin ni Mang Tomas para sa anak niya. Hayaan mo lang. Saka para di na sumakit ang ulo mo. Iba na lang ang aranahin mo. Ibang ligawan mo. Huwag si Andrea. Pero Lola, si Andrea po ang mahal ko eh. Ayoko po ng iba. Di pagtiisan mo. At gawin mo ang lahat ng paraan para magustuhan ka rin ni Tomas. Dahil sa bagay na yan, ay wala akong maitutulong sa'yo, Apo. Hanggang ang pag-uusap na yon ng maglola ay dumako sa nakitang aswang ni Goyong. Sigurado ka bang aswang ang nakita mong yon, Apo? Opo naman, Lola. Sigurado po ako dahil nakita ko po talaga siya. Nakakatakot po at kakaiba ang itsura. Isa po siyang aswang gabunan. Nagsisimula na naman sila ang magparamdam. Ibig niyo pong sabihin, Lola, dati na po nagkaroon ng aswang gabunan dito po sa baryo natin? Oo, Apo, tama ka. Ilang dekada na rin ang nakakalipas. Ang alam ko nga ay ubos na sila ng manunugis na dumayo dito sa baryo ng Mulawin. Pero Lola, bakit meron uling aswang gabunan? Hindi ko rin alam, Goyong. Kaya dapat talaga tayo mag-ingat dahil hindi natin alam kung ano ang pakay ng nagpapakitang aswang na yon. Kung hahayaan natin siyang gumala, malalagay po sa peligro mga taga rito sa baryo, Lola. Kaya nga kailangan ng bagong manunugis na papatay sa kanya. Dahil hindi pangkaraniwan ng aswang gabunan. Tanging manunugis lamang na pinagkakalooban ng pambihirang kakayahan ang maaaring tumapos sa kanya. Kung ganun, talaga palang delikado tayo. Kaya nga wala tayong ibang gagawin kundi ang mag-ingat at gawin ang lahat ng paraan para hindi tayo magawang pinsalain. Kinabukasan, maaga pa'y walang kamalay-malay sina Lola Paloma at Goyong na meron silang bisita.
sapagkat naroon ang isa pang apo ni Lola Paloma na pinsan ni Goyong. Siya ay si Lebron, isang batang makulit at may pagkapilyo. Hilig ni Lebron ang mang-good time at gumawa ng mga prank. Tuwang-tuwa siya kapag may kakilala o kaibigan siyang naniniwala sa kanyang kalokohan, gaya ng plano ng batang makulit ng umagang yun. Lola Paloma? Kuya Goyong! Gising! Gising po kayo! May saksakan po! May saksakan! Gising po kayo! Marami na pong duguan! Upungas-pungas na bumangon si Goyong. Maging si Lola Paloma ay nataranta sa sigaw ni Lebron na tila hindi rin niya malaman ang gagawin. Naku po! May saksakan! May saksakan po! Ano? Saksakan, Lebron? Nasaan? Nasaan yung saksakan? Sinong sinaksak, Lebron? Sinong nanaksak? Basta Lola, may saksakan! Nakakatakot talaga! May saksakan po! Ano nga saksakan? Nasaan? Saan ba yung sinasabi mo? Nandun kuya sa labasan! Nandun po! Sino ba yung sinaksak, ha, Lebron? Hindi ko po kilala yung saksakan, Lola eh. Basta dun po sa labasan. Nakasalubong ko po. Mabuti, hindi ka nadamay sa saksakan na yun, apo. Hindi po, Lola. Hindi talaga ako madadamay sa saksakan na yun. Kuya Goyong, humanap ka ng sako, bilis. Ha? Bakit? Ano bang gagawin mo sa sako? Para po dun sa saksakan. Ano ba kalokohan yan, ha, Lebron? May saksakan. Tapos ngayon ay kailangan mo naman ng sako. Opo, Lola Paloma. Dahil isisilid natin sa sako yung saksakan. Teka ka, Lebron. Ano ba yung saksakan na nakita mo at ilalagay pa sa sako? Yung babae pong nakasalubong ko kanina, Lola Paloma. Saksakan ng pangit. Kaya gusto ko po siyang isilid sa sako. Biglang binigwasan ni Lola Paloma ang kanyang apong makulit. Aray ko naman, Lola. Ang sakit nun, ha? Dito pa ako sa Sikmura Pilinteria, eh. Tama lang yan sa'yo, Lebron. Pasaway ka kasi. Kung ano nung kalokohan yung pinaggagawa mo, kala mo nakakatuwa ka. Buwisit ka, bata ka. Halos atakihin ako sa nervyos dahil akala ko meron ng gulo na merong nangyayaring saksakan. Hindi naman pala saksakan lang ng pangit na hinayopak ka. Eh kasi naman po masyado kayong funny. Mafaniwalain. At talagang ako pa sinisinang damuhong batang ito. Kung upakan kaya kita ulit. Wag na po, Lola. Chillax na po. Wag na po kayong mainis. Prank lang naman po yun eh. Kung bahambalos kaya kita riyan. Sige, ano? Ikaw talaga, Lebron, oh. Kahit kailan ka, ang sarap mong tirisin. Teka nga, bakit ba ang aga-aga mo'y nandito ka at may dala ka pang bag? Para sa naman ba yan? Teka lang, huwag mong sabihing dito ka muna sa amin. Mismo, Kuya Goyong, natumbok mo. Kasi nga si Inang, 2 linggo daw siya sa probinsya ng kapatid niyang may sakit. Kaya yun, sabi po niya, dito daw muna ako sa inyo. Ayun! So, dito ka naman manggugulo. Grabe ka naman sa akin, Kuya Goyong. Manggugulo ka agad. Di ba pwedeng mangungulit lang? Kung sabihin kong ayaw ko. Lola Paloma, tingnan mo to si Kuya Goyong, oh. Ayaw akong tumira dito. Pasaway ka kasi. Kaya labang, may magagawa ba kami? Hindi ka naman namin maaaring ipagtabo yan. Yun! Love na love talaga ako ng Lola Paloma ko. Pakis nga, Lola. Ang panghi. Aba, Justin bata ito at pinintasan pa ang amoy ko. Kung sapukin kaya kita. Lola naman joke lang po yun. Mabango po kayo, Lola. Amoy pinipig. Sige na nga, akin na nga yung bag mo at ilalagay ko sa taas. Ang bait talaga ng Kuya Goyong ko. Lola Paloma, ano pong almusal natin? Hindi pa kasi ako kumakain eh. Yun ang wala pa. Kundangan kasi ang aga-aga mong dumating. Binulabog mo pa kami. Ang sarap-sarap ng tulog namin. Wag na po kayong mainis, Lola Paloma. Tutulungan ko na lang po kayong magluto ng ating almusal. Sa pananatili ni Lebron sa bahay ng kanyang Lola Paloma,
may magiging kakulitan na si Goyong at makakasama rin niya sa kanyang mga lakad. Oh, saan kayo pupunta? Mangunguha lang po kami ng panggatong, Lola. Siyempre, hindi naman pwedeng maiwan dito si Lebron. Aba, dapat lang. Dahil mawawalan ka ng sidekick, Kuya Goyong. Yung buntot ng pagi ang dalhin nyo. Hindi yung gitara ang bit-bit mo, Goyong. Bakit po kailangan namin magdala ng buntot ng pagi, Lola Paloma? Panlaban sa aswang. Eh kung may makita kayong aswang tapos wala kayong dalang anuman sandata, baka hindi na kayo makauwi rito. Si Lola naman eh. Ang lakas man trip. Prank po ba yan? Hindi yun, Frank, Lebron. Totoong may aswang gabuna na gumagala dito. Kahit itanong mo pa dyan sa pinsan mo. Totoo yun, Lebron. Kaya kunin mo na yung buntot ng pagi na pinapadala ni Lola. Sige na, para meron tayong armas sakaling biglang may sumulpot na aswang. Sige na nga. Ako na lang ang magdadala ng buntot ng pagi. Sa akin naman yung gitara para malibang tayo habang nangunguha ng panggatong. Tapos mamaya pag uwi natin, ikaw ang magbibitbit ng gitara ko dahil ako ang papasan sa mga nakuha natin panggatong, okay? Okay na okay. Tara na, Kuya. Para makarami tayo. Umalis na ang dalawa. Subalit sa kakawyan na kanilang pupuntahan ay hindi inaasahan ni Goyong na naroon pala si Andrea. Kaya naman, abot tenga ang pagkakangiti ni Goyong nang makita niya ang dalaga. Yes! Kapag siniswerte ka nga naman! Andito ka rin pala, Andrea. Hindi ko rin inaasahan na pupunta ka rito, Goyong. Ah, may kasama ka pala. Ako si Lebron, miss. Pinsan ko si Kuya Goyong. Grabe, ang ganda mo naman. Salamat, Lebron ha. Bolero pala tong pinsan mo, Goyong. Ah, ganyan talaga yan eh. Huwag mo nalang pansinin. Kuya Goyong, nililigawan mo ba si Andrea? Lebron, ano ka ba? Bunganga mo naman. Nagtatanong lang naman eh. Andrea, itong pinsan ko, mabait to, saka matalino. Tapos, malaki ang... Huy, anong malaki, Lebron ha? Tumigil ka nga. Malaki ang puso. Kaya malaki rin ang pagmamahal niya sa'yo, Andrea. Nakakatuwa ka naman, Lebron. Ako nakakatuwa. Pero si Kuya Goyong, nakaka-inlove yan, di ba? Tumigil ka na nga dyan, Lebron. Baka mamaya mainis na si Andrea sa kakadaldal mo. Okay lang ako, Goyong. Naaaliw nga ako kay Lebron eh. Nakakatuwa ang kadaldalan niya. Ah, siya nga pala, Andrea. Pasensya ka na sa ginawa kong pangaharana sa'yo ha. Hindi nagustuhan ng tatay mo. Ano ka ba? Ako ang dapat na humingi ng pasensya sa'yo dahil sa inasal ni Itay. Wala ka namang masamang ginagawa pero kung ano-ano ang sinabi niya. Okay lang yun. Naiintindihan ko siya. Kasi yun nga ayaw niya sa akin eh. Ewan ko ba dun? Kung ano-ano ang sinasabi? Teka, sino ba yung lalaki na tinutukoy niya na mas bagay daw sa'yo? Nakita mo na ba siya? Minsan ko na siya nakita. Anak ng kumpare niya. Hindi nga ako interesado sa lalaking yun eh. Kanino ka ba interesado, Andrea? Dito ba sa Kuya Goyong ko, ha? Napangiti na lamang si Andrea. Subalit ang ngiti na yon ay nag-iwan ng kasiyahan at kilig kay Goyong. Parang gustong magwala ng kanyang puso sa nararamdamang kaligayahan. Kaya naman, naging inspirado si Goyong. Kinantahan pa nga ni Goyong si Andrea na sinabayan ng pagtugtog ng gitara. Gustong-gusto naman yun ng dalaga. Ang ganda talaga ng pagkakaawit mo, Goyong. Ang husay mo talaga. Iba talaga kapag musikero. Salamat, Andrea. Butit na gustuhan mo. Kasi, inspirado si Kuya Goyong. Dahil isang napakagandang babae ang hinandugan niya ng kanyang kanta. Saka, hindi rin ako ganong nag-enjoy sa pakikinig ng mga awitin mo nang haranahin mo ko, Goyong. Kasi nga, nakialam si tatay eh. Oo nga Masyado kasing mainit ang dugo niya sa akin. Huwag mo na lang siyang pansinin, Goyong. Sige, Goyong Uuwi na muna ako at baka hinahanap na ako ni tatay.
Napadaan lang ako dito dahil may kinuha ko doon sa kaibigan ng tatay ko. Kung gusto mo, ihahatid ka na namin ni Lebron. Oo nga naman, Andrea. Baka kasi mamaya may aswang na biglang mambulaga sa'yo Kaya kami ang haharap doon. Nakikita mo tong buntot pagi na dala ko? Ito ang gagamitin namin panlaban sa aswang na gumagala dito sa baryo natin. Amo? May aswang na gumagala rito sa baryo natin? Oo, Andrea. Minsan ko na nga rin siya nakita Kaya, mag-iingat ka palagi Oo, nag-iingat naman ako palagi. Kaya nga, gusto naming iatid ka sa inyo ni Lebron. Hindi na, baka mamaya makita pa kayo ni tatay. Magagalit na naman yun, pati ako masisermonan. Kaya, huwag niyo na akong iatid. Kaya ko naman ang sarili ko. Saka, walang aswang nahaharang sa akin. Takot lang nila sa akin, no? Ha? Takot sa'yo nung aswang? Oo, Lebron. Takot sila sa magaganda. Joke lang. Pero, huwag kayong mag-alala. Ligtas ako makakauwi sa bahay namin. Ayoko lang na makita kay Nitay. Kasi mamaya, pagbawalan na rin ako na lumabas ng bahay nun kapag nalaman niyang nagkita tayo. Nang makaalis na si Andrea, ay ipinagpatuloy na ng magpinsan ang pangunguha ng panggatong. Nang matapos sila sa pangunguha, ay hindi kagad sila umuwi, kundi naupo muna si Goyong sa isang putol na puno at pinatugtog ang kanyang gitara na sinabayan ng pag-awit. Si Lebron naman ay piniling maglakad-lakad at naghanap ng hinog na bayabas na kanyang malalantakan. Habang nagigitara at sinasabayan yon ng pag-awit ni Goyong, ay wala siyang kamalay-malay na may nilalang na nagugustuhan ang kanyang pag-awit. Aliw na aliw ito sa pagkanta at pagtugtog ng gitara ng binata. Isang nilalang yon na hindi nakikita ni Goyong, subalit kanina pa nakamasid habang dinadama nito ang pag-awit ng binata. Nang makauwi ng bahay, sina Goyong at Lebron, dala ang mga kahoy na kanilang pinanguha, ay nagtataka ang kanyang Lola Paloma dahil tila natutulala si Goyong pero makikita sa muka ang ngiti. Lola, ano pong tinitignan nyo? Ang pinsan mo, Lebron. Ang kuya Goyong mo. Hayun, no? Ha? Bakit po? May nangyari po ba sa kanya? Hayun nga, Tignan mo. Nako, patay. Ano ba nangyari sa kanya? Dahil sa pangunguha niyo ng panggatong, ganyan lang sinapit niya. Kanina pa tulala at napapangiti. Parang nasampal yata ng masamang hangin. Hindi po hangin ang sumampal sa kanya, Lola. Kundi, napana po yan. Ano ka ba? Napana? Paanong napana? Wala naman sugat. Tinamaan po ng pana ni Cupido, Lola. In love po yan si Kuya Goyong. Kaya nagkakaganyan po. Kay Andrea ba? Mismo, natumbok niyo po, Lola. Kasi, nagkita po sila sa may kakawyan. Ayun, nag-usap po sila. Ay, nako. Talagang gusto ng Kuya Goyong mo ang problema. Alam naman niyang ayaw na ayaw sa kanya ni Tomas. Pero Lola, gusto po siya ni Andrea. Paano mo naman nalaman yon, Aber? Basta po, alam ko gusto rin po siya ni Andrea. Kasi nga, dahil nga sa naging pag-uusap nila kanina, doon po sa may kakawyan. Kahit na pa, problema pa rin yon. Dahil hindi papayag si Tomas na maging sina Andrea at Kuya Goyong mo. Sus, kaya na pong gawa ng paraan yun ni Kuya Goyong. Saka, di po ba Lola, kapag in love daw po ang isang tao, ay gagawin ng lahat para sa minamahal niya. Kaya nga nag-aalala ko para sa pinsan mo. Ayoko dahil sa nararamdaman niya kung anong mangyari sa kanya. Nang makauwi naman si Andrea ng bahay, ay masama ang tingin sa kanya ng kanyang ama na si Mang Tomas. Saan ka galing, Andrea? Ha? Di ba po tayo natusan niyo ko? May ipinakuha po kayo sa kaibigan niyo na taga-duluhan. Heto po, dala ko na. Oo, pero alam kong hindi lang yun ang ginawa mo. Ano po?
May iba pa po ba akong ginawa? Oo, at kahit di mo sabihin sa akin, ay alam kong may pinuntahan ka pa. Meron kang kinausap at nagsayang ng oras para lang sa kalokohan. Itay, ano po bang sinasabi nyo? Wala po akong ginagawang kalokohan. Hindi ko po alam ang sinasabi nyo. Biglang uminit ang ulo ni Mang Tomas at mahigpit na hinawakan ang braso ng anak. Itay, nasasaktan po ko. Bitiwan niyo po ang braso ko. Dahil sa lalaking yon, natututo ka na magsinungaling ha? Ano po bang kasalanan ko, Itay? Nagkukunwari ka pa talaga. Gusto mo pa yata na masaktan ka eh. Dahil tuluyang uminit na ang ulo ni Mang Tomas, kaya napagbuhatan niya na ng kamay ang anak na dalaga. Isang malakas na sampal ang pinakawalan nun na tumama sa muka ni Andrea. Tay, bakit po kayo nananakit? Tama lang yan sa'yo. Dahil natututo ka na magsinungaling. Kala mo hindi ko alam. Alam kong nagkita kayo ng lalaking yon. Nagkita kayo doon sa may kakauyan. Tay, hindi po kami nagkita. Nagkataon lang po. Dahil doon din po ang daan ko papauwi galing sa duluhan. Alam ko, pero nag-usap kayo. Ilang minuto rin kayo nagkwentuhan. Nag-uusap lang naman po. Saka sabi ko naman po sa inyo, wala namang masamang ginagawa yung tao eh. Kahit na. Ang billing ko sa'yo ay wag na wag kang makikipag-usap sa kanya. Pero anong ginawa mo? Sinuway mo ko. Nakipag-usap ka pa rin sa walang yang lalaki na yon. Hindi niyo talaga ako naiintindihan ni Tay eh. Ikaw ang di nakakaintindi, Andrea. Dahil pinapairal mo ang katigasan ng ulo mo. Pero Tay, malaki na po ko. Nasa tamang pag-iisip na. Kaya alam ko na po kung anong gusto ko. Amat, wala akong pakialam kahit ano pa ang gusto mo. Dahil mas mahalagang ang gusto ko ang sundin mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi niyo ako mahal, Tay. Dahil ayaw niyo ako maging masaya. Iniisip ko lang kung ano ang tama para sa'yo. Paano magiging tama yung gusto niyo ang dapat kong sundin at hindi yung gusto ko na makakapagpasaya sa akin? Tama na! Ang dami mo pa sinasabi. Ipipilit mong katwiran mong baloktot. Kayo po ang baluktot mag-isip, Tay. Hindi niyo ako naiintindihan. Wala akong panahong intindihin ka, Andrea. Sabi ko nga sa'yo, mas alam ko ang makakabuti para sa'yo. Kaya sundin mo na lamang ako. Kaya magmula ngayon, pinagbabawalan na kitang makipagkita at makipag-usap pa sa goyong na yon. Kung ayaw mo masaktang kauli, naiintindihan mo ba ako? Hindi na kumibo pa si Andrea. Walang saysay ang gagawin niyang pakikipagtalo sa kanyang ama. Buo na ang desisyon nito. Ang kagustuhan nito ang siyang masusunod at hinding-hindi siya pakikinggan. Kaya naman, masamang-masama ang loob ng dalaga. Dahil alam ni Mang Tomas na may katigasan ang ulo ng dalagang anak, kaya dapat niya nang gawin ang nararapat. Nagtungo siya sa lugar ni Milencio. Siya ang binatang inirereto ni Mang Tomas sa kanyang anak na si Andrea. Ang lalaking ito ang nais niyang mapangasawa ng kanyang anak na dalaga. Pero dati, pinagbabawalan mo ko ah. Sabi mo, wag muna. Nagbago na ang isip ko, Milencio. Kaya napagdesisyon ko na gusto kong magkaroon na kayo ng relasyon ni Andrea. Magandang balita yan para sa akin. Matagal ko nang gustong maging kami ng anak niyo Mang Tomas. Ngayon ay pumapayag na ako. Anumang oras ay maaari mo na siyang puntahan doon sa bahay. Para ligawan siya? Hindi na kailangan ng panliligaw dahil mula ngayon ay nobya mo na si Andrea. Ayos yun. Wala nang kahirap-hirap para ligawan ko siya. Kundi kayong tatay niya ang nagsabi na kami na ni Andrea. Oo, dahil alam kong mas bagay kayo ng anak ko. Mas gusto kong makita siya na ikaw ang kasama kaysa ang isang lalaking nanliligaw sa kanya. Si Goyong, ayoko sa taong yon. Huwag kayong mag-alala, Mang Tomas. Akong bahala kay Andrea. Siguro naman, kapag nalaman na ni Goyong na kasintahan ko na si Andrea, titigil na siya. Hindi na siya magpapakita pa kay Andrea at lalayo na siya. Yun ang gusto ko sana mangyari.
Kaya ikaw na ang bahala. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang anak ko. At sa nakatakdang panahon, ay magiging asawa mo siya. Napangiti si Milencio sa sinabing yun ni Mang Tomas dahil yun din naman ang kanyang ibig na mangyari, ang mapangasawa si Andrea. Ang pakikipag-usap na yon ni Mang Tomas kay Milencio ay ipinaalam din kagad sa kanyang anak na dalaga. Ano ka mo, Itay? May darating akong bisita bukas. Oo, kaya maganda ka. Kailangan maging maayos ka sa pagharap sa kanya. Sino po ba siya? Si Milencio, ang binatang kasintahan mo at nakatakda mong maging asawa. Ano po? Itay naman. Ano po ba nangyayari sa inyo? Anong kasintahan? Ano mapapangasawa? Nakipagkasundo na ako kay Milencio, kaya kasintahan mo na siya ngayon. Pupunta siya rito para personal mo siya makausap at ganap na makilala. Talaga nga palang pinanindigan nyo na kayo ang pipili na lalaki magiging kasintahan ko at mapapangasawa pa. Oo naman, dahil yun ang dapat na mangyari para hindi ka pumipili ng kung sino-sinong lalaki lang. Kaya bukas, darating dito si Milencio. Wala nang nagawa si Andrea. Kinabukasan ay hindi na siya pinayagan lumabas ng bahay ng kanyang ama. Nakabantay si Mang Tomas hanggang sa dumating si Milencio. May kung ano-ano pang dala na mga sariwang gulay si Milencio nang dumalaw sa bahay ni na Andrea. Asikasong-asikaso ito ng kanyang ama. Samantalang masamang-masama naman ang loob ni Andrea at nakasimangot pa ito nang dumating si Milencio. Halos ayaw itong harapin ng dalaga, pero pinilit ni Mang Tomas ang anak upang humarap dito. Sa kanilang pag-uusap, nakaharap si Mang Tomas ay formal na ngang ipinaalam ng ama ni Andrea na magkarelasyon na sila ni Milencio. Gustong sumabog ng dibdib ni Andrea sa sama ng loob, pero wala siyang magawa. Subalit, hindi siya makapapayag na maging asawa ang lalaking pinili ng kanyang ama. Samantala ng gabing yon, nagpapahinga na sina Goyong at ang dalawa niyang kasama sa bahay. Alam niyang natutulog na ang kanyang lola Paloma at pinsan na si Lebron. Hindi siya dalawin ng antok. Naiisip niya si Andrea dahil nasasabik siyang makita ito. Gusto sana niyang puntahan ang dalaga para haranahin. Kaya lamang ay pinigilan siya ng kanyang lola dahil alam niyang baka kung anong gawin sa kanya ni Mang Tomas kung makikita siya uli nito na bumibisita sa dalaga. Unti-unti nang hinihila ng antok si Goyong habang ang laman ng isipan ay si Andrea. Nakaidlip na siya nang makarinig siya ng tila may nais na manggulo mula sa labas ng kanilang bahay. Nanlaki ang mga mata ni Goyong sa pagkakagulat. Bumangon siya at tumayo. Saka dinampot ang buntot ng page na laging nakasabit sa dingding ng kanilang bahay. Anak ng ibang kutob ko ah. Mukhang aswang yun. Ang aswang na gabunan na minsay nakita ko. Tsak, humahanap ng mabibiktima ang loko. Malas lang niya dahil dito siya nagpunta sa bahay namin. Buo ang loob na lumabas ng bahay si Goyong. Maigpit na hinawakan ang buntot ng page. Nakatalikod ng aswang nang lumabas si Goyong. Dahan-dahan siyang lumapit upang hagupitin ng hawak na sandata. Subalit tila naramdaman naman ito ang kanyang paglapit. Kaya bago pa niya nahagupit ang aswang, ay nagawa nitong tumalon ng mataas. Kaya hindi inabutan ng paghagupit ni Goyong. Anak ng... Ang bilis niya! Sabi ko na nga ba siya yung aswang na nakita ko. Ang aswang gabunan. Naging alerto ang aswang gabunan na nasa harapan ngayon ni Goyong. Nakangisi ito na tila ibig siyang pikunin. Anong iningisi-ngisi mo riyan, ha? Nangaasar ka? Bakit ka nandito? Anong kailangan mo sa amin?
Hindi tiyak ni Goyong kung marunong bang magsalita ang halimaw na nasa kanyang harapan. Subalit, tanging ungol lamang ang ginawa nito. Ungol na nakakatakot at magpapatayo ng balahibo. Kung tinatakot mo ko, pwes, para sabihin ko sa'yo, hindi ako natatakot sa iyong aswang ka. Nakikita mo itong buntot pagi na hawak ko? Ito, ang lalatay sa katawan mo. Tandaan mo yan! Pinaikot-ikot ni Goyong sa ere ang hawak na buntot pagi. Saka biglang inihataw yun sa kampon ng kadiliman na nasa kanyang harapan. Minsan pa'y nabigo si Goyong na patamaan ng buntot ng pagi ang aswang. Kaya muli pa ay humanap siya ng tamang diskarte at tiyempo. Talagang gusto mo yatang makipagsabayan, ha? Naganda naman ang aswang at tila humanap rin ng tiyempo para sunggaban si Goyong. Bigla itong lumundag palapit sa binata. Ipinaikot-ikot naman ng binata ang hawak na buntot pagi at ipinanghataw yun sa papalapit na aswang. Pumulupot ang buntot ng pagi sa braso ng aswang. Nasaktan ito at nagawang hilahin ng aswang ang buntot ng pagi. Sa lakas ng pagkakahila nito ay nabitiwan yun ni Goyong. Ikinagulat naman yun ni Goyong na nagawang hilahin ng aswang ang buntot pagi na hawak niya. Humulagpos yun sa pagkakapulupot sa braso ng halimaw at tumilapon ilang metro ang layo sa kinaroroonan niya. Kitang-kita niya kung paanong humalakhak ang aswang dahil nabitiwan ni Goyong ang hawak niyang sandata. Kinabog ang dibdib ni Goyong dahil anuman sandali ay malaya na siyang aatakihin ng halimaw na yon. Biglang lumundag ng mataas ang aswang gabunan upang sunggaban si Goyong. Napapikit na lamang ang binata at naisip niya na posibleng yun na ang kanyang magiging katapusan. Subalit walang bahagi ng aswang ang dumikit sa kanyang katawan at nang idilat niya ang kanyang mga mata, ang nakita niya ay isang aswang na umaatungal dahil may nakatusok na sibat sa braso. Hindi siya nasunggaban. Kasunod ay narinig ni Goyong ang boses ni Lebron. O ano? Di nasapul ka ngayon. Gusto mo pang patayin ng Kuya Goyong ko, ha? Lebron, ikaw ang tumira sa aswang. Oo, Kuya Goyong. Ginamit ko tong aking tirador na may balang maliit na pana na itinubog ko sa suka na may bawang. Maigi na labang at nagising kami ni Lebron at narinig namin ang paglalaban nyo ng aswang gabunan. Habang nagwawala ang aswang, ay agad na dinampot ni Goyong ang buntot ng pagi na kanina ay nabitiwan niya. Nang makuha iyon ni Goyong, ay paulit-ulit na hinagupit niya ang aswang. Nagwala ito at umatungal ng malakas. Susundan pa sana ng binata ang paghagupit, subalit mabilis itong tumalilis at palundag na umalis. Hindi na nila nagawa pang sundan ang halimaw at hinayaan na lamang nilang umalis at mawala sa kadiliman. Bumalik naman na sa loob ng bahay ang tatlo. Lebron, salamat, ha. Buti na lang talaga at dumating kayo ni Lola Paloma. Medyo kinabahan nga din ako, Kuya Goyong, eh. Kaya lang, kailangan kitang tulungan. Mabuti na lang talaga at naging maagap kami ni Lebron. O nagkataon na nahuli kami ng gising. Aba, baka hindi ka na naming inabot ang buhay. Lola, isa lang po ang ibig sabihin nun. Hindi ko pa po oras. Dapat kasi, ginising mo kagad kami nang maramdaman mong may nagpakitang aswang. Ayoko po kasing istorboy ng tulog nyo eh. Pero tignan mo ang nangyari sa'yo. Muntik ka nang mapahamak. Maigi na lang, Kuya, at dinala ko rito yung aking tirador. Naging malaking pakinabang para tulungan ka, Kuya Goyong. Bakit kaya gusto tayong patayin ng aswang na yun, no? Ano man tayo, Kuya Goyong? Mukhang ikaw lang naman ang ibig niyang patayin. Yun nga din ang napansin ko. Ikaw talaga ang punterya ng aswang gabunan na yon. Pero bakit ako, Lola?
Ano bang atraso ko sa kanya? Ang naiisip ko nga, baka may kinalaman sa panliligaw mo kay Andrea. Dahil sa naging pagsalakay na yon ng aswang gabunan, ay kailangang maging alerto na lamang sila, lalo na't kung ang puntirya talaga nito ay si Goyong. Samantala, maaga pa'y umalis ng bahay si Mang Tomas dahil meron siyang pupuntahan. Kaya naman, nagkaroon ng pagkakataon ang dalagang si Andrea para makapuslit at umalis ng bahay. Pero kailangan makabalik din kagad siya bago pa dumating ang kanyang ama. Lakad takbo ang ginawa ni Andrea hanggang sa makarating sa bahay ni Goyong. Kasalukuyang nag-aalmusal ang mga ito nang tumawag si Andrea. Agad yung narinig ng binata. Uy! Teka! Boses yun ni Andrea! Oo nga, Kuya Goyong. Si Andrea nga yun. Ba't nandito siya na ganito kaaga? Lola, titignan ko lang po Baka importante po ang sadya niya eh. Iniwan ni Goyong ang pagkain at pinuntahan si Andrea. Nagtataka si Goyong nang makita ang itsura ng dalaga. Pawisan ito. Oh, Andrea! Ang aga mo Halika, pumasok ka muna dito sa loob. Samahan mo kami mag-almusal ni na Lola Paloma. Hindi na, Goyong. Salamat na lang. Saka hindi rin ako maaaring magtagal. Ha? Bakit? May problema ba? Oo, at kailangan ko ang tulong mo. May nangyari ba, Andrea? Sinabi ni Andrea ng buo kay Goyong ang mabigat niyang problema. Yun ang ginawa ng kanyang ama na pakikipagkasundo kay Milencio para maging kasintahan. Hindi lang yun, kundi siya rin ang nakatakdang mapangasawa. Kaya kailangan niya ang tulong ni Goyong. Totoo ba ang sinasabi mo? Oo, Goyong. Hindi to kalokohan. Dahil nga ayaw ni tatay na ikaw ang maging kasintahan ko. Gusto niya si Milencio. Hindi ko alam kung bakit siya ang gusto niya para sa akin. Anong dapat nating gawin, Andrea? Tulungan mo ako, Goyong. Ayoko sa lalaking yon, lalo na maging asawa niya. Hindi ko kaya makisama sa taong hindi ko mahal at hindi rin gaanong kilala. Ibig bang sabihin, ako ang mahal mo? At gusto mong ako ang makasama? Kaya sa akin ka humihingi ng tulong? Oo, Goyong. Tama ka. Kaya wag mo akong pabayaan. Kung may lalaki akong sasamahan, hindi si Milencio, kundi ikaw. Napalundag ang puso ni Goyong sa kasiyahan sa sinabi ni Andrea. Kaya nga lamang ay hindi madali ang ibig nitong mangyari. Matutulungan mo ba ako, Goyong? Kapag wala kang ginawa, mawawala na ako ng tuluyan sa'yo. Baka hindi na tayo magkita pa. Dahil pasasamahin na ako initay kay Milencio. Kaya kung mahalaga ako sa'yo, kumilos ka, tulungan mo ako. Gagawa ka ng paraan. Hindi ka papayag na mapunta ako sa iba. Hindi kagad nakasagot si Goyong sa sinabi na yon ni Andrea. Pero hindi niya gugustuhin mapunta si Andrea kay Milencio. Mahal niya talaga ang dalaga at pangarap niyang makasama ito habang buhay. Si Andrea ang makakapagpasaya sa kanya. Wala nang panahon para mag-isip at maghintay ng sagot si Andrea. Ngayon din, kailangan ko ang sagot mo, Goyong. Kung di mo ako kayang tulungan, bahala na. Gagawa na lang ako ng ibang paraan. Hindi. Tutulungan kita, Andrea. Gagawa ako ng paraan. Diyos ko, salamat. Maraming salamat, Goyong. Abang binibigkas ang pagpapasalamat, ay napayakap pa ang dalagan si Andrea kay Goyong. Hindi maipaliwanag ang kasiyang nararamdaman ni Goyong nang dumikit sa katawan niya ang katawan ng dalaga. Parang langit sa pakiramdam, kahit konting sandali lamang yon. Maghintay ka na lamang ng sunod kong plano, Goyong. Gagamitin natin si Lebron para maiparating ko sa iyo ang dapat kong sabihin. Hindi mag-iisip ng kung ano si Itay,
kapag si Lebron ang makakausap ko. O sige. Ako na ang bahalang kumausap sa pinsan ko. Hindi na ako magtatagal, Goyong. Kailangan ko na makauwi. Baka dumating na si Itay eh. Magagalit yon at baka kung anong gawin sa akin kapag dumating siyang wala ako sa bahay namin. Bago tuluyang umalis si Andrea, ay isang halik sa pisngi ang ibinigay ng dalaga kay Goyong bilang pasasalamat. Hindi makapaniwala si Goyong sa ginawa ng dalaga. Natulala ito na tila nanigas ang buong katawan. Nagmamadali namang umalis si Andrea. Nakatulala pa rin si Goyong nang lumabas ng bahay sina Lola Paloma at ang pinsan niyang si Lebron. Nakita nila si Goyong na tila estatwa at hindi na gumagalaw. Kuya Goyong! Hoy, Kuya Goyong! Ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Goyong, apo. Hoy! Okay ka lang ba? Bakit hindi ka na kumikilos dyan? Parang nanigas ka. Parang nanigas nga po, Lola. Saka bakit hawak mo yung kwan mo, Kuya Goyong? Ano bang meron? Bakit parang lahat sa'yo naninigas at nakatayo pa yata? Nasaan na si Andrea? Akala ko ba nandito siya? Sabi mo siya'y tumatawag dito sa labas, hindi ba? Aba. Parang wala pa rin sa katinuan tong si Kuya Goyong ah. Teka nga. Isang malakas na pitik ang pinakawalan ng makulit na batang si Lebron. Pinitik nito ang hawak-hawak ni Goyong na pundilyo. Aray ko! Aray! Ano ka ba, Lebron? Ba't mo pinitik ang kwan ko? Ikaw buwisit ka talaga, kukutosan kita eh. Para matauhan ka, Kuya. Kasi kanina ka patulala eh. Tapos hawak-hawak mo pa yan. Bakit ba, Goyong? Ano ba nangyari? Mamaya ko na lang po sasabihin sa inyo, Lola Paloma. Hayaan niyo po munang namnamin ko ang nangyari kanina habang nandito po si Andrea. Nang handa nang magkwento si Goyong, ay sinabi niya sa kanyang lola ang mga sinabi ng dalaga at ang paghingi sa kanya ng tulong. Habang nakikinig naman ang batang makulit na si Lebron. Ang bihira. Hindi madali ang ibig niyang mangyari, apo. Oo nga po, Lola eh. Parang mag-aasawa na rin si Kuya Goyong kapag ganun. Ganun nga ang magyayari. Dahil aalis na sa kanila si Andrea at sasama na siya sa'yo. Lola, hindi ko pwedeng pabayaan si Andrea. Ikaw ang tatanungin ko. Handa ka ba? Hindi madali yan, apo. Dahil si Tomas ang makakalaban mo. Pati na rin yung lalaking gusto ng tatay ni Andrea para sa kanya. Milencio po ang pangalan ng lalaki, Lola. Tiyak, magagalit sa'yo yung Milencio na yon. Malamang hindi rin yung papayag na maagaw mo sa kanya si Andrea. Nakahanda po ako, Lola. Apo, pag-isipan mo muna yung maigi. Baka ikapahamak mo lang yan. Hindi siya ayaw ko kay Andrea, ha? Alam kong mahal na mahal mo siya at magiging masaya ka sa kanya. Kaya lang, paano kung buhay mo naman na magiging kapalit ng gagawin mo? Hindi pa nga po tapos yung pagsugod ng aswang na yun dahil babalik pa yun dito sa atin tapos, hayan, may bago ka na naman problema, Kuya Goyong. Pero Lebron, masayang problema naman tong dumating, no? Masayang problema? Paano magiging masaya kung sabi nga ni Lola ay pwede ka mapahamak? Ano ka ba? Tungkol to kay Andrea. Makakasama ko na siya palagi dahil aalis na siya sa kanila. Ililigtas ko siya. Ay nako, sige na nga, bahala ka nga Kuya Goyong. Saka kailangan ko rin ng tulong mo, Lebron. Ano? Idadamay mo pa ako sa problema mong yan? Lebron, ikaw lang ang makakatulong sa amin ni Andrea. Kaya huwag ka na magreklamo. Magkakampi naman tayo, di ba? Saka syempre, ayaw mong may masamang mangyari sa akin. Oo naman, syempre. Kaya nga dapat mo kong tulungan. Okay? Kaya nga ng mga sumunod na araw, ay pinapunta ni Goyong si Lebron malapit sa bahay ni na Andrea. Dahil bata pa, ay walang pakialam si Mang Tomas nang makita na may batang kausap ang anak
ng dalaga. Hetong sulat ko, Lebron. Ibigay mo yan kay Goyong. Oo, Andrea. Makakarating to kay Kuya Goyong. Nakasulat dyan kung anong dapat namin gawin, ha? Ako na ang bahala rito. Basta mag-iingat ka, ha? Oo, Lebron. Salamat sa'yo. Basta para sa inyo ni Kuya Goyong, andito lang ako. Laging handang tumulong sa inyo. Natanggap ni Goyong ang sulat na binigay ni Andrea. Nakadetalye sa sulat kung kailan, anong oras at saan lugar sila magkikita. Nakapagpasya na ang dalaga na aalis na sa poder ng kanyang ama. Ayaw rin niya na lagi siyang pinupuntahan ni Milencio. Naririnig din niya na pinagpaplanuhan na rin ng kanyang ama at ni Milencio ang kanilang nalalapit na pagpapakasal. Hinding-hindi siya papayag na makasal sa lalaking hindi naman niya gusto. Samantala, ang sulat na yun ay nagbigay ng lalo pang pag-aalala kay Goyong dahil isa lang ang ibig sabihin nun. Makikisama na sa kanya si Andrea. Kailangan niyang gawin yon para iligtas ang babaeng mahal niya. Kaya paglipas ng mga araw ay naging mabigat sa isipan ni Goyong ang tungkol sa bagay na yon. Kapag ganung may problema siya, ang tanging nagiging aliwan niya at nagpapagaan sa kanyang problema ay ang paggigitara. Dinadaan niya sa pagkanta at pagtugtog ang problemang dinadala. Kaya ng araw na yon ay nagpunta sa kakahuyan si Goyong, dala ang gitara upang magpalipas ng oras. Nakita niya ang isang putol na katawan ng puno na maaari niyang maupuan. Naupo roon ang binata at sinimulang kalabitin ang kwerdas ng gitara. Isang love song ang kanyang tinugtog na sinabayan niya ng pagkanta. Kahit paano ay may ibubuga talaga sa pagkanta si Goyong. Nasa tono ang kanyang malamig na boses. Nagpatuloy siya sa pagtugtog at pagkanta. Kung mapapakinggan lang ang awitin ni Goyong, ay mararamdaman na nagmumula yon sa kanyang puso. Habang patuloy na umaawit si Goyong, ay nakikinig naman ang nilalang na minsan nang nakarinig at humanga sa pag-awit at pagtugtog ng binata. Isang maliit na nilalang na naaaliw sa pag-awit ng binata. Lumabas ito sa kanyang pinagtataguan at lumapit kay Goyong. Naupo sa isang sanga ng halaman na malapit sa binata. Hindi siya napapansin ni Goyong dahil nakapikit ang mga mata nito habang tumutugtog ng gitara na sinasabayan ng pag-awit. Matapos kumanta ni Goyong, ay idinilat niya ang kanyang mga mata. Nahulog sa kanyang kinauupo ang putol na puno, ang binata. Sa gulat at pati hayang bumagsak sa damuhan, nakita kasi niya ang isang diwende na titig sa kanya. Diyos ko po! Sino ka? Huwag mo kong gagawa na masama, ha? Alam kong makapangyarihan ka. Maawa ka sa akin. Anong akala mo sa akin? Masamang nilalang? Hindi ako ganun. Mabuting diwendi ako. Ako nga pala si Dorapino. At ikaw naman si Goyong, di ba? Kilala na kita. Dahil madalas ka rito sa kakahuyan. Pero, bakit nagpakita ka sa akin? Anong kailangan mo, Dorapino? Sobra kasi ako naaaliw sa iyong pagkanta. Napakaganda lang yung tinig. Nanonood sa damdamin ko ang mga awitin mo. Lalo na't awit yun ng pag-ibig. Salamat naman. At natutuwa ko na nagugustuhan mo ang pag-awit ko. Pero sa pagkanta mo ngayon, ay nararamdaman ko na may mabigat kang problema, Goyong. Oo, tama ka, Dwarpino. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko eh. Gulong-gulo ko. Naging palagay ang loob ni Goyong sa diwending si Dwarpino dahil sinabi nitong isa siyang mabuting nilalang. Kaya nasabi ng binata sa bagong kaibigang diwende
ang dinadalang mabigat na problema. Hindi niya alam kung anong gagawin at paano matutulungan si Andrea. Huwag kang mag-alala, Goyong. Akong bahala sa'yo. Talaga? Matutulungan mo ko? Oo naman. Sayang lang ang pagiging duwende ko kung hindi kita matutulungan, di ba? Akin ang gitara mo. Ibigay mo sa akin. May kailangan lang akong gawin. Bagamat may pagdududa si Goyong, ay ipinagkatiwala pa rin niyang ibigay sa duwende ang kanyang gitara, kahit hindi niya alam kung ano ba ang gagawin nito. Nang maiabot na ni Goyong ang gitara sa duwende, ay hirap itong hawakan dahil mas malaki pa ang gitara sa kanya. Hinaplos-haplos yun ni Duarpino at may ibinulong sa gitara. Kitang-kita ni Goyong ang pagliliwanag ng kanyang gitara na hawak ng maliit na nilalang. Nang mawala na ang liwanag, ay ibinalik yun ng duwende sa binata. Duarpino, anong ginawa mo sa gitara ko? Gamit ang aking kapangyarihan, ay sinalinan ko ng kakaibang kakayahan ng gitara mo. Pambihirang kakayahan na magagamit mo sa kahit na ano, Goyong. Lalo na't para sa kabutihan ng ibang tao. May misyon ka rin dapat gawin. Misyon? Teka, hindi kita maintindihan, Duarpino eh. Malalaman mo rin yun, Goyong. Basta tiyakin mo lamang na lagi mong daladalang gitara mo, lalo na kung lalabas ka ng bahay at may pupuntahan ka. Dahil ang gitara ang magliligtas sa'yo sa anumang panganib. Nakikinig lang si Goyong sa sinasabi ng diwende. Goyong, gusto ko matulungan ka. Dahil alam ko rin na mabuti ang puso mo. Isa pa, sabi ko nga, pinahanga mo ko dahil sa husay mong tumugtog at kumanta. Kaya nakuha mo ang paghanga ko. Kaya magkaibigan na tayo. At bilang magkaibigan, gusto ko matulungan ka sa problema mo. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay bigla na lamang naglaho ang diwende. Pinagmasdan naman ni Goyong ang kanyang gitara. Sinimulan niyang kalabitin yon upang tumugtog ng musika. Sa bawat pagkalabit ni Goyong sa gitara, ay may nararamdaman siyang kakaibang enerhiya na pumapasok sa kanyang katawan. May taglay na kakaibang init at lakas ang enerhiya na yon na hindi niya kayang ipaliwanag. Samantala, muling dumalaw ang lalaking si Milencio sa bahay ni na Andrea. Napilitang makipag-usap ang dalaga upang hindi magalit ang kanyang ama. Pilit na pilit ang pagharap niya sa lalaking hindi niya gusto. Habang kaharap ni Andrea si Milencio, ay isang bagay ang nasa isipan niya. Ilang araw na lang ang kanyang ipaghihintay dahil gagawin na niya ang usapan nilang pagkikita ni Goyong. Ganap na siyang aalis para iwan ng ama at huwag matuloy ang anumang plano nito. Nang magpasyang uuwi na si Milencio, ay pumasok na sa kanyang kwarto ang dalagang si Andrea. Subalit paglabas ng bahay ni Milencio, ay sinundan siya ni Tomas. May kailangan ka pa ba sa akin, Haman Tomas? Oo, Milencio. Hindi ko kasi maaaring sabihin sa'yo. Nakaharap ang anak ko. Ano yun, Man Tomas? Makinig kang maigi sa sasabihin ko. Kailangan may gawin tayo. Hindi dapat matuloy ang anumang plano nila. Saka sinabi ni Mang Tomas kay Milencio ang kanyang kutob. Bumuo sila ng plano. Pinakinggan naman yun ni Milencio dahil kailangang makagawa sila ng paraan. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi ni Andrea sa sulat na ipinadala nito kay Goyong sa pamamagitan ni Lebron. At tubili ang dalaga, kailangan niyang makagawa ng paraan upang makaalis ng bahay. Kaya lamang nakikita niya na tila walang lakad ng araw na yon ang ama niya. Kung hindi ito aalis, ay hindi rin siya makakaalis ng bahay. Kaya magkukunwari muna siyang matutulog. Baka sakali
Kapag nakita siya ng ama na natutulog ay umalis ito. Kaya pagkakataon niya na yon para makipagkita kay Goyong. Samantala, naghanda na rin si Goyong para sa plano nilang pagkikita ni Andrea sa lugar na nasa sulat. Hindi yun sa may kakawyan, kundi malapit sa patay na sapa. Doon sila magkikita. Pagkatapos ay lalayo na sila. Kung saan sila pupunta ay hindi pa nila tiyak. Nakita ni Mang Tomas si Andrea na nasa loob ng kanyang kwarto. Nagkunwaring natutulog si Andrea. Sinundan siya ng ama. Nakapasok si Mang Tomas dahil hindi naikandado ng dalaga ang pinto ng kwarto nito. Nang makita na nasa kama ang anak, ay may inilabas ang lalaki mula sa bulsa ng pantalon. Isang panyo, saka itinakip yun sa muka ni Andrea. Kakawag-kawag ang dalaga. Maya-maya pa ay pumayapa ito at nawalan ng malay. Di nakatulog ka ngayon. Mabisa palang gamot na pampatulog na ginamit ko. Sige lang, Andrea anak. Matulog ka lang. Alam ko ang gagawin mong pagtakas. Pasensya na, pero hindi ko hahayaang mangyari yun. Hindi ako makakapayag na sumama ka kay Goyong. Yun ang hindi alam ni Andrea. Nakutuban pala ng kanyang ama ang kanyang planong pakikipagkita kay Goyong. Kaya nakagawa ito kagad ng paraan upang hadlangan yun. Samantala, naroroon na sa may patay na sapa si Goyong at naghihintay sa pagdating ni Andrea. Dala nito ang kanyang gitara. Sinunod lamang niya ang kabilin-bilinan ng kaibigan niyang diwende na si Duarpino na huwag kalilimutang dalhin ng gitara saan man siya magpunta, sapagkat kailangan niya ito at makakatulong sa kanya. Habang naghihintay ang binatang si Goyong, ay naisipan niyang patugtugin ang gitara. Habang pinatutugtog niya yon, ay nagbago ang tunog nito. Nawala sa tono. Teka, ano to? Ano nangyari sa gitara ko? Okay naman kanina to ah. Ba't biglang nawala sa tono? Ngayon lang nangyari to ah. Kasunod noon ay nabahala si Goyong. Naging malakas din ng kanyang pakiramdam, kaya alam niyang may nilalang na patungo sa kanyang kinaroroonan. Nag-vibrate bigla ang kwerdas ng gitara. Hindi niya alam ang ibig sabihin nung ipahiwatig, kaya nagkubli siya sa makapal na halaman. Saglit pa ay may nakita siyang anino ng isang lalaki. Palingalinga ito na tila merong hinahanap. Halos hindi naman gumagalaw si Goyong sa kanyang pinagkukublihan. Maya-maya pa ay tumigil ang lalaki sa paglalakad. Yumuko ito sa tabi ng isang puno. Ganun na lamang ang gulat ni Goyong nang biglang magbago ang anyo ng lalaki. Naging isang aswang gabunan ito. Katulad ng aswang na minsang nakita niya. Hindi siya makapaniwala na kahit na sa mga oras na yun, na hindi naman gabi, ay nagawang magbago ng anyo ng aswang. Ibig lang sabihin ay kakaibang uri iyon ng aswang na hindi lang sa dilim nakakapagpalit ng kanilang anyo, kundi maging sa araw. Lalong nabahala si Goyong na natili siyang tahimik sa kanyang pinagtataguan. Maya-maya pa ay umalis na ang aswang. Sinundan na lamang niya ito ng tingin habang papalayo. Inabot na ng hapon si Goyong sa lugar na usapan nila ni Andrea. Subalit walang Andrea na nagpakita sa kanya. Kaya lalong nag-alala ang binata. Naglakas loob siyang puntahan si Andrea sa bahay nito. Bahala na kung ipagtabo yan siya ni Mang Tomas, pero kailangan niyang kumustahin at malaman ang kalagayan ng dalaga. Subalit hindi na nagawa pang makalapit ni Goyong sa bahay ni na Andrea. Mula sa di kalayuan
ay nakita niya si Mang Tomas. Nakausap ang isang lalaki. May kutob siyang ito ang lalaking si Milencio, ang sinasabi ni Andrea. Ganun na lamang ang gulat ni Goyong dahil hindi siya maaaring magkamali. Ang lalaking kausap ni Mang Tomas ay ang lalaking nakita niya sa may patay na sapa. Siya rin ang lalaking nagbago ng anyo at naging aswang gabunan. Isang aswang? Isang aswang ang lalaking gusto ni Mang Tomas para kay Andrea. Alam kaya yun ni Mang Tomas? Ipapahamak niya lamang ang anak niya. Pero bakit kaya hindi dumating sa usapan namin si Andrea? Ano kaya ang nangyari sa kanya? Kinakabahan ako. Masama to. Hindi na kinausap ni Goyong si Mang Tomas, kundi umuwi na lang siya. Kinausap niya si Lebron. Siya ang uutusan nito para puntahan si Andrea. Kaya yon ang ginawa ni Lebron. Nagpunta siya kina Andrea at kinausap niya ang dalaga. Isang sulat muli ang ipinadala sa kanya ng dalaga para kay Goyong. Sa sulat na ibinigay ni Andrea ay nalaman niya na inadlangan ni Mang Tomas ang pag-alis niya ng bahay, kaya hindi ito nakarating. May ipinaamoy sa kanya upang mahilo at mawalan ng malay. Kaya natiyak ni Goyong na alam ni Mang Tomas ang binuo nilang plano. Lalong hindi mapalagay si Goyong ng mga sumunod na araw, lalo na nang matiyak niya na hindi pangkaraniwang tao kundi isang aswang ang lalaking napili ni Mang Tomas para sa anak. Kaya kailangan niyang ipaalam yon, lalo na't pinaghihigpitan nito si Andrea para makipagkita sa kanya. Kahit nag-aalala ay naglakas loob si Goyong na makipagkita at makipag-usap kay Mang Tomas. Hindi nakakalimutan bitbitin ni Goyong ang kanyang gitara sa bawat lakad niya. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo para humarap pa sa akin, ano? Akala mo yata ay hindi ko alam ang plano niyo ni Andrea. Mang Tomas, wag na po kayo magalit. Di naman po natuloy yun eh. Tama lang na hindi natuloy ang kalokohan niyo. Saka hindi ko yung papayagan. Hindi ka bagay sa anak ko. Kanino po ba siya nababagay? Sa lalaking sinasabi niyo? Kay Milencio? Oo, siya ang karapat-dapat sa anak ko. Nagkakamali po kayo. Dahil hindi rin siya karapat-dapat kay Andrea. Ipapahamak niyo lamang siya kapag pinilit niyong gusto niyo. At sino ka para sabihin sa akin yan? Alam ko ang tunay niyang pagkatao, Mang Tomas. Hindi niyo siya dapat pinagkakatiwalaan. Isa siyang aswang. Isang aswang gabunan. Ano? Ano ba sinasabi mo? Gusto ba siyang pasamain sa akin para ikaw ang piliin ko, ha, Goyong? Huwag kang baliw. Hindi mapapasayo ang anak ko. Itaga mo yan sa bato. Pero Mang Tomas, totoo po sinasabi ko. Pwede ba, Goyong? Huwag ka na lang makialam. Umalis ka na. Wala akong panahon sa mga sasabihin mo. Sa halip na magpasalamat si Mang Tomas kay Goyong, ay lalo lamang itong nagalit sa binata. Kaya umuwi si Goyong na masama ang loob. Nasabi niya sa kanyang lola ang tungkol doon. Huwag ka na lang kasing makialam. Kung gusto ni Tomas na sa isang aswang ipakasal ang anak niya, di pabayaan mo. Lola, kapag ginawa ko po yun, para ko na rin pong ipinahamak si Andrea. Pero wala ka nang magagawa, apo. Meron po, Lola. Kahit ano gagawin ko, ililigtas ko si Andrea sa tiyak na kapahamakan. Kahit ang tatay niya, haharapin ko. Basta't wala lang masamang mangyari kay Andrea. Huwag kang magpadalos-dalos sa binabalak mo, Goyong. Ilalagay mo lang ang sarili mo sa peligro. Lola, hindi ako pababayaan ng gitara ko. Tutulungan niya ako. Nasisira na ba ang ulo mo, ha, Goyong? Naririnig mo ba sinasabi mo? Anong tutulungan ka ng gitara? Anong magagawa ng gitara na yan sa problema mo at sa magiging kapalaran ni Andrea? Lola, para sabihin ko sa inyo, hindi na po ito isang pangkaraniwang gitara na lamang. Kaya alam ko matutulungan niya ako para iligtas ang babaeng mahal ko. Hindi ganap na maunawaan ni Lola Paloma ang mga sinasabi ng apo.
pero alam niyang nasa tamang pag-iisip pa rin ito. Isa pa, wala pa ring alam ang matanda sa mga nangyari dahil hindi pa niya naikikwento sa kanyang lola. Samantala, agad na kinausap ni Mang Tomas si Milencio. Ipinaalam nito ang sinabi ni Goyong. Kung ganun, alam na niya, Mang Tomas. Oo, alam na ng binatang yun ang iyong lihim. Ang pagiging aswang gabunan. Hindi lang naman ako ang aswang kundi maging ikaw din. At si Andrea, kailangan magkaroon siya ng asawang aswang gabunan upang masalinan siya ng pagiging aswang sa aming pagdiniig. Kaya nga ikaw ang nais ko para sa aking anak. Isang aswang gabunan na siyang magpapatuloy ng ating lahi. Ang anak kong si Andrea ang siyang kasangkapan na dapat mapunlaan ng binhi ng aswang na magpapatuloy ng ating lahi. Ikaw ang lalaking yun na magpupula sa aking anak. Nararapat magpatuloy ang lahi nating mga gabunan para hindi tuluyang maubos. Dahil may nakakaalam na ng ating lihim, kailangan mawala siya sa landas bago pa malaman ng ibang taga rito sa baryo. Baka mamaya niyan hindi matuloy ang ating plano. Saka magugulo ang balak natin, Mang Tomas. Kaya ako nang bala kay Goyong. Pero gayong gabi, hindi ko nahihintayin pang makasal kayo ng anak ko, Milencio. Ipapaubaya ko na siya sa'yo. Gawin mong nararapat upang mapunlaan siya at nang magpatuloy na ang lahi nating mga gabunan. Sa utos ni Mang Tomas, ay binigyan niya na ng permiso si Milencio upang masipingan si Andrea. Hahayaan niya nang may mamagitan dito kahit hindi pa sila nakakasal. Kaya lamang, nang puntahan ni Milencio sa kwarto ang dalaga, ay wala roon si Andrea. Nasalisihan sila ng dalaga. Agad niyang ipinaalam yon kay Mang Tomas. Galit na galit ang lalaki. Hindi ito maaari! Sinuway ako ni Andrea. Hindi siya pwedeng sumama sa lalaking yun. Lalo na ang magkaroon sila ng kaugnayan at may mangyari sa kanila ni Goyong. Para lang sa isang aswang gabunan si Andrea. Siya ang magpapatuloy ng aming lahi! Samantala, naroon na sa bahay ni Goyong si Andrea. Gulat na gulat pa ang binata nang biglang dumating ang dalagang si Andrea sa bahay nila. Wala nang mga sandaling yun sina Lola Paloma at Lebron dahil may pinuntahan ang dalawa. Goyong! Goyong, tulungan mo ako. Nakikiusap ako sa'yo. Ba't nandito ka, Andrea? Ituloy na natin ang plano. Kung talagang mahal mo ako, samahan mo ako. Ilalayo mo ako rito. Oo, Andrea. Dahil hindi ko rin nahayaang mapunta ka sa isang aswang na kagaya ni Milencio. Hindi ko rin kaya, Goyong. Lalo na't may nalaman ako. Hindi lang si Milencio ang aswang. Maging ang itay ko. Naitago niya sa akin yun na matagal na panahon. Ano ka mo? Aswang din ang itay mo? Oo, Goyong. At gusto niyang gamitin ang katawan ko para magpatuloy ang lahing aswang sa pamamagitan ni Milencio sa pagpupunla ng binhi sa akin. Anak ng teteng, oo. Gagawin kang palayan ng mga susunod na aswang? Oo, Goyong. Kaya si Milencio ang gusto niya para sa akin. Kung ganun, teka, aswang ka rin ba, Andrea? Ewan ko. Hindi ko alam, Goyong. Pero ayoko ng pinaplano nila. Mas gugustuhin ko pang mamatay na lang ako kaysa gamitin nila ako para magpatuloy ang lahing gabunan. Goyong, nakikiusap ako. Tulungan mo akong makalayo. Ikaw lang ang pag-asa ko. Bagamat may pagdududa sa damdamin si Goyong, umiral pa rin ang pagmamahal niya kay Andrea. Kaya agad niyang kinuha ang kanyang gitara bago sila umalis at ilayo si Andrea. Teka, sandali. Bakit kailangan dali mo pa ang gitara na yan? Importante sa akin to, Andrea. Kailangan ko to para sa ating kaligtasan. Bahala ka na nga. O tara na, kailangan na nating umalis dito. Baka masundan nila tayo. Subalit bago pa sila tuluyang makaalis, nasundan na pala si Andrea ni Mang Tomas at Milencio. Nagsasayang ka lang ng oras, Goyong. Akala mo ba,
maisasama mo ang anak ko. Tay, parang awa mo na, pabayaan mo na ako. Hayaan mo na lang ako kay Goyong. Mahal ko po ang anak niyo, Man Tomas. Ugok, anong mahal na sinasabi mo? Hindi ka bagay sa anak ko. Si Milencio ang dapat sa kanya. Narinig mo ba yon, Goyong? Ako nababagay para kay Andrea. Hindi siya bagay sa isang aswang. Kami ang nababagay. Dahil magkauri kami. Aswang din si Andrea. Huwag ka maniwala sa kanya, Goyong. Hindi nila ako kauri. Alam ko yon. Nararamdaman ko yon. Pero kapag hinayaan mo ako na mapunta kay Milencio, magiging aswang na rin ako. Dahil aanakan niya ako. Huwag ka mag-alala, mahal ko. Hindi kita pababayaan. Ipaglalaban kita. Kahit na ikamatay ko pa. Matapang. Ang lakas ng loob mo. Bakit? May pagmamalaki ka ba? Kapag nakita mo kung anong klase ng nilalang ang gusto mong hamunin, baka mataranta ka. Milencio, gusto yata ng hambog na ito na subukan tayo. Kaya pagbigyan natin. Biglang nagbago ang itsura ni Mang Tomas at Milencio. Unang pagkakataon yun na nakita ni Andrea ang pagbabago ng anyo ng kanyang ama, pati na rin ni Milencio. Nakakatakot ang itsura ng mga ito. Nagkaroon ng makapal at mabalahibong katawan. Ang buhok ay nagkulay puti at humaba. Tinubuan ng matutulis na kuko at ang mga mata ay matatalim na kulay dugo. Matutulis ang pangil na handa para sumila ng biktima. Hindi na ikinagulat yun ni Goyong, lalo na't alam na niya ang totoong pagkatao ni Milencio. Dahil nasa anyong aswang na ang dalawang lalaki, kaya humanda na si Goyong. Maigpit ang kanyang pagkakahawak sa kanyang gitara. Gaya ng ipinangako sa kanya ng kaibigang duwende, ay magagamit niya ang gitara sa sandaling malagay siya sa panganib. Kaya bumulong siya sa kanyang gitara upang humingi ng tulong. Pagkatapos na bumulong si Goyong, ay tila may puwersang humila sa kanyang kamay upang kalabitin ang kwerdas ng hawak na gitara. Unti-unti niyang kinalabit ang kwerdas gaya ng kanyang ginagawa. Tumugtog siya ng musika, subalit kakaibang musika ang lumalabas mula sa gitara. Ang musikang yun ay hindi maganda sa pandinig ng dalawang aswang. Tila nangingilo at nabibingi sila, kaya agad nilang tinakpan ang kanilang mga tenga. Ayos! Hindi gusto ng dalawang aswang ang musika nilalabas ng gitara ko. Lalong nagalit ang dalawang aswang dahil sa ginawang yun ni Goyong. Nagwala ang mga ito at sinugod ang binata. Pilit nitong inaagaw ang gitara upang mapahinto ang pagtugtog nito. Subalit nakakaiwas si Goyong. Dahil hirap silang mapatigil si Goyong sa pagigitara, kaya ang pinuntirya ng aswang na si Milencio ay si Andrea. Dinakma niya ang dalaga upang itakas. Kaya lang, nang hawak na nito ang dalaga, ay lalo pang nilakasan at binilisan ni Goyong ang pagkalabit sa mga kwerdas ng gitara. Ang mabilis na musikang lumalabas mula sa gitara ay tila nakakabingi at nagpapasakit ng ulo ng dalawang aswang. Wari sasabog ang ulo ng dalawang halimaw dahil sa kakaibang musikang inilalabas ng mahiwagang gitara ni Goyong. Subalit hindi pa rin sumusuko ang dalawang aswang. Nakaisip sila ng paraan, bagamat sumasakit ang ulo at nahihirapan. Dahil sa tunog na nilalabas ng gitara, ay nagtulong ang dalawang aswang. Magkasama nilang sinunggaban ang binatang si Goyong. Tila nagtagumpay sa pag-atake ang dalawang aswang na yon. Sa lakas ng kanilang pagkakabangga kay Goyong, ay nabitiwan nito ang gitara at bumagsak yon sa may damuhan. Huminto ang pagtugtog ng gitara, kaya pagkakataon na nila yon para sunggabang muli si Goyong at ibigay sa binata ang magiging wakas nito. Kaya lamang, muling tumugtog ang gitara, mas mabilis
at mas kakaiba ang tunog na inilalabas nito. Napatingin si Goyong sa gitarang bumagsak sa lupa. Nakita niya na pinatutugtog ito ng kaibigan niyang diwende na si Duarpino. Siya ang kumakalabit sa gitara. Nakatingin kay Goyong at nakangiti pa ang diwende. Dahil sa tunog na yon, minsan pa'y hindi mapakali ang dalawang aswang. Iba yung pananakit ng kanilang ulo ang nararamdaman ng mga ito na parabang sasabog na. Habang kinakalabit ng diwende ang kwerdas ng gitara. Hindi nila kaya ang tunog mula sa gitara. Agad na lumapit si Goyong kay Duarpino. Kinuha niya ang gitara at ipinagpatuloy ang pagtugtog nito. Sa patuloy na pagpapatugtog ng gitara ay iba yung pananakit ang ulo ang nararamdaman ng dalawang aswang. Hirap na silang makakilos sa hindi maipaliwanag na nararamdaman. Hanggang unti-unti ay tila lumuluwa na ang mata ng dalawang aswang. Maya-maya pa ay tuluyan nang lumuwa ito. Kasunod, ang tila paggalaw ng ulo nila na tila ba lumulobo. Matindi ang pagkakahawak ng dalawang aswang sa kanilang lumalaking ulo. Maya-maya pa ay hindi na napigilan ang paglaki ng ulo ng dalawang halimaw hanggang sa tuluyan ng sumabog ito na parabang pumutok na bulkan. Kasunod ay ang pagsambulat ng utak nito sa damuhan. Sa katila lasing na nagpasuray-suray ang katawan ng dalawang aswang hanggang tuluyan ng nabuwal. Bumagsak ang katawan ng dalawang aswang na wala ng buhay. Sabog ang kanilang ulo. Natutulala at hindi makapaniwala si Andrea sa kanyang nasaksihan. Maya-maya pa ay bumalik na sa dating anyo ang dalawang aswang. Awa ang naramdaman niya nang makita ang bangkay ng kanyang ama. Lumapit dito si Andrea at umiyak sa harap ng kanyang walang buhay na tatay. Nasabog ang ulo. Nakita rin pala ni na Lola Paloma at Lebron ang mga pangyayari. Maging sila ay hindi makapaniwala sa mga eksenang yon. Nilapitan ng maglola si Goyong na walang kibo habang hawak ang kanyang mahiwagang gitara. Apo, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba, Apo? Hanip, ang gastig ng gitara mo, kuya. Kakaiba. Pumatay ng aswang ang kakaibang musika galing sa iyong gitara. Ang kaibigan kong diwende. Siya ang dahilan ng lahat ng pambihirang nangyari sa aking gitara. Binigyan niya ng pambihirang kakayahan ng gitara dahil alam niyang kailangan mo yon, Apo. Opo, Lola Paloma. Lumapit sila kay Andrea upang magpakita ng pakikiramay. Humingi naman ng tawad si Goyong sa dalaga. Wala kang dapat na ihingi ng tawad, Goyong. Wala kang kasalanan. Pero dahil sa akin, wala na si Mang Tomas, Andrea. Nangyari to sa itay ko. Dahil ito ang buhay na kanyang pinili. Nakakalungkot man ang sinapit niya. Pero kung hindi ito nangyari, baka ako naman ang napahamak. Tama ka, Andrea. Dahil nga iba ang ibig mangyari ng itay mo. Gusto niyang gamitin ka niya para palaganapin ang kasamaan. Walang anumang hinanakit si Andrea kay Goyong. Ang tanging hiniling na lamang ng dalaga ay mailibing ng maayos si Mang Tomas, maging si Milencio. Kaya nagtulong-tulong sila upang maibaon sa lupa ang bangkay ng dalawang aswang. Tapos na ang problemang kinatatakutan ni Andrea. Kaya lamang, naroon pa rin sa puso niya ang takot at pagkabahala. Dahil hindi niya tiyak sa kanyang sarili kung siya ba ay katulad rin ng kanyang amang si Mang Tomas na may dugo rin ng isang aswang gabunan. Kung may dugo nga siyang aswang, magustuhan pa kaya siya ni Goyong? O baka nalalapit na rin ang kanyang kamatayan sa kamay mismo ng lalaking kanyang napupusuan? Subalit ang mga tanong na yon sa isipan ni Andrea ay nagkaroon ng kasagutan dahil sa kaibigan diwende ni Goyong
Ipinakilala ng binata kay Andrea si Duarpino. Subalit ikinagulat ni Goyong ang sinabi ng diwende. Ang totoo, Goyong, matagal ko na siyang kilala. Siya ang dahilan kung bakit kailangan kitang tulungan at pinagkatiwalaang bigyan ng kapangyarihan ang iyong gitara. Ano? Anong ibig mo sabihin, Duarpino? Dahil yun kay Andrea, sa aking anak. Namangha at hindi makapaniwala si Andrea sa sinabi na yon ni Duarpino. Ano? Anak mo ko? Oo, kaya ginawa ko ang lahat para matulungan ka sa pamamagitan ni Goyong. Dinitalye ni Duarpino ang dahilan kung bakit niya naging anak si Andrea. Anak ni Duarpino si Andrea sa isang babaeng mortal na namatay sa sakit. Kaya si Mang Tomas at ang asawa niya ang nagpalaki kay Andrea. Hindi maaaring manirahan sa mundo ni Duarpino si Andrea dahil sa pagkakaroon nito ng dugong mortal. Subalit pinatay ang kinalakihang ina ni Andrea nang madiskubri ang tunay na pagkatao ni Tomas na isa itong aswang gabunan. Si Tomas mismo ang pumatay sa asawa niya. Doon na tuluyang nalagay sa peligro ang buhay ni Andrea nang mawala ang nakilalang ina. Hindi rin akalain ni Duarpino na pagpaplanuhang ipakasal ni Tomas si Andrea sa isang aswang gabunan. Yun nga ay kay Milencio. Kaya sa tulong ni Goyong na sinusubaybayan ni Duarpino ay nakaligtas si Andrea sa tiyak na kapahamakan dahil na rin sa pagmamahal nito sa dalaga. Sa pamamagitan ng lihim na yon na nalaman ni Andrea, lalo niyang hindi pinanghinayangan ng naging kamatayan ng kinamulatang ama sapagkat ito pala ang pumatay sa kanyang nakilalang ina. Ngayon ay malaya na si Andrea sa kasamaan ng kampon ng kadiliman. Kasama niya na ngayon si Goyong at may basbas ang kanilang magiging relasyon ng tunay nitong ama na si Duarpino. Kaligayahan para sa kanilang magiging pagsasama na ligtas sa kabuktutan ng mga nilalang na ang gawain ay magpalaganap ng kasamaan at kadiliman. Hindi kailanman magtatagumpay ang gawaing kasamaan sapagkat laging makakagawa ng kaparaanan ang panig ng kabutihan upang magtagumpay. Sa pamamagitan nito ng mga taong nagmamahal sa kapayapaan at may puso para tumulong sa kanyang kapwa.